Tuloy na ang paglilinis ng COMELEC sa voters list. Ngayon, ibinasura na ng Korte Suprema ang petisyon kontra no bio, no boto. Paano naman kaya listahan ng mga kandidato na hindi natuloy ang paglalabas ngayong araw? Saksi si Julius Segovia. Hanggang noong mga huling araw ng pagpaparehistro, mahaba pa rin ang pila hindi lang ng mga bagong botante, kundi pati mga kailangan magpakuha ng biometrics tulad ng fingerprints. May mga nagpalipas pa nga na magdamag sa mga opisina ng COMELEC. Pero may halos 2.5 milyong botante pa rin ang walang biometrics matapos ang 1 taon at 5 buwang panahong ibinigay ng COMELEC. Tulad ni na Shirley at Mary na hindi raw nakauwi sa probinsya kung saan sila rehistrado. Gusto man namin bumoto, di naman para pwede kasi kung hindi makabiometric. Sayang din, sir. Kasi wala naman kami magawa. Para sa kanila kaya kinuwestiyon ng Kabataan Party List ang no bio, no boto policy ng COMELEC sa Korte Suprema. Sa unanimous desisyon ng Korte Suprema, ibinasura nito ang petisyon ng Kabataan Party List na humihiling na ideklarang unconstitutional ang no bio, no boto campaign ng COMELEC. Kasabay nito ang tuluyang pagpapawalang bisa sa Temporary Restraining Order o TRO na unang inisyu ng SC sa biometrics registration. Sinang-ayunan ng SC ang layo ng COMELEC na linisin ang voters list sa pamamagitan ng biometrics na makatutulong daw para maiwasan ng flying voters para sa interes ng Estado. Giit ng Korte Suprema, hindi nangangahulugang kwalipikadong botante na ang isang nakapagparehistro na. Registering is only one step towards voting, and it is not one of the elements that makes the citizen a qualified voter. Maghahain pa rin daw ng motion for reconsideration ng Kabataan Party List. Malungkot kami dahil sa loob ng 2 linggo ay nagbago yung isip ng Korte Suprema at tingin namin talagang nadala sila doon sa doomsday scenario ng COMELEC. Natuwa naman ng COMELEC sa pagpanig ng Korte Suprema. Maitutuloy na raw nila ang pagsasapinal sa listahan ng mga botante at mga presintong pagbobotohan na isa sa mga ikinatwiran ng COMELEC para i-dismiss ang petisyon laban sa no bio, no boto. Bukod sa voters list, kailangan na ring ayusin maging ang candidates list na imbes na ngayong araw ay sa December 23 na lang daw ilalabas. Maraming kandidatura kasi ang kinukwestiyon habang ang ilan umaapela. Kabilang ang kina Davao City Mayor Rodrigo Duterte at Senadora Grace Poe. Ipinatawag na ng COMELEC ang mga notary public na pumirma sa COC ni Duterte para sa pagdinig sa December 18 kung dapat bang ikansela ang kanyang kandidatura. Naghain naman ng motion for reconsideration ng kampo ni Poe para questionin ang pagkansela ng First Division sa kanyang kandidatura. May isang taga Iloilo ring nagpakilalang tiyahin ni Poe, ang isa sa ilalim daw sa DNA test. Lumapit sa akin, nagpakita ng litrato, nagkwento, ewan ko, parang sabi ko, ba't naman hindi? So, subukan natin. Kung kaanak nga, makatutulong ito para patunayang natural-born Filipino si Poe. Bagamat kahit wala yan, nanindigan ang kampo niyang natural-born Filipino ang senadora. Ako si Julius Segovia, ang inyong saksi.